Sa dagat Timog Sina ang bukang liwewe ay bumungat na may malamig na kulay abo sa halip na ang karaniwang matingkat na gintong liwanag. Ang ibabawong dagat ay hindi napatak kundi may mga kakaibang alon umiikot na tila hinihigop patungo sa isang di nakikitang punto sa malayong laut. Nagsimulang makapansin ng kakaiba ang mga istasyon ng meteorolohiya. Ang makakapal na kumpol ng ulap ay hindi kumikilos ayon sa direksyon ng hanging habagat kundi umikot sa isa't isa, bumubuo ang isang dambuhalang ipo-ipo na hindi pa kailanman nakita. Ang International Weather Radar ay walang tigil sa pagkislap, ang screen ay nakakaroon ng interference at ang presyon ay bumabagsak ng napakabilis na tila tumatalon ang karayom ng panukat. Isang dambuhalang masangulap ang nabubuo. Ang lawak nito ay lumampas sa 2,000 kilometro, mas malawak pa sa buong teritoryong Vietnam. Nakuhang satellite ang unang larawan. Sa gitna ng maitim na ulap ay isang kakaibang pulang liwanag na mabagal na tumitibo na parang isang higanteng puso. Agad na inactivate na mga Chinese meteorologists ang pinakamataas na antas ng babalapan, samantalang pinangalanan ang fenomenon na ito bilang Phoenix Feng Huang. Sa simula ipinakita nga mga forecast models na ito ay kikilos pahilaga sa dagat Timog Sina at mawawala kapag nasa lubong ang malamig na hangin. Ngunit makalipas lamang ang 2 oras, ang landas nito ay ganap na bago ang ipo-ipo ay hindi na kumikilos ayon sa direksyon ng hangin. Ito ay bumalik at kumilos pa kanluran, hilagang kanluran na may mabilis na pagtaas ng bilis. Tinawag itong mga eksperto sa being na di physical na pagugali. Dahil wala pang bagyo na kailanman nakusang na bago ngang direksyon ng walang epekto mula sa presyon ng hangin, ang mga radangang Japan, South Korea at Vietnam ay sabay-sabay na nakaranas ng matinding interference. Ang signalang imahe ay naputol. Kasabay nito ang mga mangingisda sa baybayin ng Guangdong ay nagulat, ang dagat ay yumayanig, ang mga isda ay nagsilutang, ang patay ang mga ibon sa dagat ay nakakagulo sa paglipat, ang hangin ay biglang nagbago ng direksyon sa kalipan. Nakita nga tao ang langit na tila nahati sa dalawa, ang matataas na ulap ay hinihigop patungo sa sentro nga ipo-ipo. Ang ugong ng hangin mula sa malayo ay dumadagundong na parang tunog ng isang dambuhalang makina. Sa istasyon na meteorolohiya sa Shanghai, ang naitalang presyon ay biglang bumaksak sa antas na makikita lamang sa mga super typhoon na may kategori 17. Ang data ay mabilis na dumarating, ngunit walang sinuman ang nakakaintindi kung bakit bumalik ang bagyo. Isang batang espesyalista ang napabulalas sa control room. Para itong may isip na parang pumipiling daan. Agad na nakipag-ugnayan ang mga international scientists sa pamamagitan ng satellite, ngunit ang sistema ngang pagpapadala ng data ay naantala dahil sa electromagnetic interference. Sa loob ng 10 minuto, ang weather map ng buong rehiyon ng Silangang Asya ay naging isang solidong pulang masa. Ang dambuhalang ipo-ipo ng ulap ay tinakpan ang kalahati ng karagatang Pasipiko. Sa baybayin ng Fujian, ang nga alon ay nagsimulang tumaas, ang tubig ay tumataas ng di pangkaraniwan kahit na maraw pa. Ang matao ay nagtatakang nakatayo habang pinamamasdan ang dagat, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, ang mga migratory bird ay lumipat sa salungat na direksyon ng bagyo. Maraming kawan ang sumugo sa kalupaan na tila itinaboy. Ang hangin ay naging makapal, mahirap huminga. Ang mabaybayin ay tila hinihigop sa bawat bukso. Nagsimulang ma-broadcast ang maistasyon ng radyo ngang babala para sa paglikas. Ngunit mahina ang signal ngang broadcast, ilang minuto lang itong tumagal bago maputol. Ilang mabangkang mangingisda sa laot ang tumatawag para humingi ng tulong. Ang tunok ay basak, tanging ang sigaw ngangin at ang tunok ngang metal na bumabangga sa katawan ng barko ang maririnig. Mula sa kalawakan nakakuha ang international satellite ng isang nakakakilabot na imahe. Ang matang bagyo ay umikot sa double ngang normal na bilis, ang panlabas na gilid nito ay lumalawa na parang pakpak ngang isang higanteng ibon. Opisyal na pinangalanan ng mga eksperto ang fenomenon na ito bilang bagyong Phoenix Feng Huang, ang perpektong bagyo sa literal na kahulugan dahil taglay nito ang lahat ng elemento upang lumikha ngang isang sakuna.
Sa isang kayat na ulat inilarawan ng Sentro ng Meteorolohiya ang presyon sa mata ng bayo na 865 mm. Ang bukso ngangin na higit sa 320 km. Haat ang mga ulap ng convection na umaabot sa taas na higit sa 18 km. Ang magalapit na bansa ay sabay-sabay na naglabas ng red alert. Ngunit habang ipinapadala pa lamang ang data muling nagbago ngang direksyon ang bagyo sa pangalawang pagkakataon. Hindi ito dumiretso sa hilaga tula ng inaasahan kundi kurbadong bumuo ng isang kakaibang arko ang dulo ng Ipo-Ipo ay direktang nakatuto sa kalupaan ng Sina. Tahimik na tinitingnan ng lahat sa command center ang mapa. Isang matandang inhinyero ang bumulong na tila may kung ano ang kumokontrol dito. Walang sumagot. Sa labas ng bintanang salamin ang langit ay dumilim sa gitna ng araw. Ang dagat ay naging kulay tingga ang mga alon ay naksimulang umugong. At mula sa silangang abot tanaw isang nanginingning na pulang liwanag ang unti-unting lumitaw sa gitna ng dambuhalang Ipo-Ipo ng ulap. Hudyat na ang Phoenix ay nagising na ibinubuka ang kanyang pakpak diretso patungo sa sangkatauhan. Mula sa magang umaga kinabukasan ang International Monitoring Station ay lahat nakatuto sa mata ng bagyong Phoenix. Ang maimaheng ipinadala ay napatahimik sa buong control room. Isang dambuhalang Ipo-Ipo ngulap ang tumatakip sa kalahating Nagat Timok Sina. Ang mahanay ngang convection clouds ay humaba na parang mapapa na nakabuka bumabalot sa buong silangang baybay ng Sina. Sa gitnaeng Ipo-Ipo ang sentro ng bagyo ay lumitaw na may matingkat na pulang kulay mabagal na umikot ngunit siksik. Ang hangin ay napakalakas na nawalan ng kakayahan ang radar na suriin ito. Ang presyon ng hangin ay bumaksa ng husto, ang temperatura ay biglang bumaba. Ang singaw ng tubig ay namuo upang maging mabibigat na itim na ulap na tumatakip sa kalangitan. Naitalangang meteorologist na ang bilis ng hangin sa panlabas na gilid ay lumampas na sa 300 km, isang sugdulang antas na hindi kayang tisin ng anumang istruktura sa kalupaan. Agad na ipinag-utos ng National Meteorological Center ng Sina ang pinakamataas na antas ng alerto. Ang lahat ng probinsya ng Fujian, Zhejiang at Shanghai ay inutusan na lumikas. Ngunit habang ipinapalabas pa lang ang utos muling nagbago ngang direksyon ang bagyo sa paraang walang sinuman ang nakahula. Sa halip na dumiretso sa hilaga, ito ay lumiko pa kanluran. Ang landas nito ay kurbadong bumuang, isang palaso ang matulis na dulo ay direktang nakatutok sa lungsod ng Ningbo, isang mataong sentro ng industriya sa baybay na may milyon-milyong residente. Lahat ng sistema ng pagtataya ay nasira, ang mamodelong meteorolohikal ay hindi na gumagana, ang data ay naging mali, ang signal ng radar ay kumislap bago tuluyang namatay. Sinubukan ng istasyon ng radyo na mag-broadcast ng babala ngunit ginulo ng malakas na hangin sa itaas ang maalon. Ang babala ay pira-pirasong narinig sa gitna ngang sigaw ng hangin. Sa laot, libu-libong mga bangkang mangingisda ang nakatanggap mang utos na bumalik ngunit ang dagat ay may alon na mas mataas pa sa 10 metro. Ang tubig ay humahampas sa gilid ng mga barko, lumilikang tuno na parang maputo ng kanyon. Ang hanay nga alon ay sunod-sunod na humahampas patungo sa kalupaan, bawat alon ay mas mataas kaysa sa nauna. Ang ibabaw ng dagat ay kumukulo, ang puting bula ay tumataas na parang usok, ang singaw ng tubig ay makapal. Ang paligid ay siksik at mabigat. Sa kalupaan, ang residenteng Ningbo ay pumasok pa rin sa trabaho ngunit ang langit ay dumilim sa gitna ng tanghali. Ang malakas na hangin ay yumuyugyok, sa mapuno ang makaratula ay bumabaksak, ang alikabok ay umikot na bumubuo ng maliliit na Ipo-Ipo. Ang substation ng kuryenta ay naksimulang mag-short circuit, ang mga kislap ng apoy ay sumisiklap sa hangin. Ang sistema ng komunikasyon ng lungsod ay nakpadala ng huling mensahe, lumikas agad. Ang bagyong Phoenix ay paparating na. Ang rehiyon ng baybayin ay yumanik, ang hangin ay patuloy na umuungal, ang tunok ay parang daan-daang jet engine na sabay-sabay na sumasabog, ang presyon ay bumaksa ng husto na nagpatulik sa mataw, ang hangin ay numipis, ang singaw ng tubig ay namuo bilang isang makapal na puting hamok na bumabalot sa paligid. Ang langit at lupa ay nasanib sa isang kulay abo na kulay na simulang bumaksa, ang ulan sa simula ay malalaking pata lamang na kasing bigat na mga bato, pagkatapos ay bumuhos na parang talon, napakakapal na wala kang makita kundi ang malabong espasyo sa harap. Bawat patak ngang ulan ay parang kutsilyo bumabaksa sa mga bubong na yero na lumilikha ngang tunok na parang tambol ngang digmaan.
Ang tubig ay umapaw sa mga kalsada hindi kinayangang nga kanal. Ang mga kalsada ay naging agos, ang hangin ay lumalakas sa bawat bakso. Ang mga bintanang salamin ay yumayanik, ang matataas na gusali ay bahagyang tumatagilid, ang dagat sa malayo ay nagsimulang tumaas, ang abot tanaw ay nawala. Sa silangang daungan ang mga barkong pangkargamento na may bigat na libu-libong tonlada ay naputol mula sa kanilang mga angkla, umikot sa gitna nga agos bago magbanggaan, sumasabo na parang mga balangang kanyon. Ang tubig ay tumama sa baybayin na may taas na higit sa 10 metro, rumagasa sa mga residential area sa baybayin. Ang mga huling tao sa kalsada ay sinubukang tumakbo sa malalaking gusali, ngunit ang mga pintuang salamin ay bumukas, ang hangin at ulan ay pumasok na parang isang pader ng tubig. Ang mga kotse ay binuhat at nagbanggaan tumilapon sa mga harang sa kalsada. Bawat buksong hangin ay nagdadala ng toneladang alikabok, basura at mga labi, ginagawang isang dambuhalang ipo-ipo ang kalangitan. Sa Beijing Operational Headquarters, ang mga siyentipiko ay nakatiti sa screen nang makita ang dipangkaraniwang pagbilis ng mata ng bagyo. Ang bilis ang paggalaw ay higit sa 80 kilometer, ang lakas ang hangin ay umabot sa 340 kilometer, walang nagsasalita, tanging ang tunog ng nginginig na generator at ang tuloy-tuloy na tunog ng radar ang maririnig. Isang inhinyero ang naulat na ang sentro ng bagyo ay lumalawak, ang diameter ng mata ay dumobel sa loob lamang ng 2 oras. Nangangahulugan ito na ang enerhiya nito ay tumataas ng exponential. Nakpadala ang satellite ng Japan ng huling imahe bago mawalan ng signal. Ang mata ng bagyong Phoenix ay parang isang nagliliyap na pulang mata sa gitna ng makapal na itim na ulap na may mga puting kislap na patuloy na kumikislap tulad ng kulog. Naitalangang nga sensor ang isang electromagnetic pulse na sapat na malakas upang paralisahin ang buong grid ng kuryente ng buong rehiyon ng baybayin. Ang buong lungsod ng Ningbo ay nawala ng kuryente, ang nga ilaw ay namatay, ang nga sistema ng babala ay tumahimik. Sa dilim tanging ang tunog ng hangin at ang paghampas ng tubig sa mga pader ang maririnig. Sa matataas na palapag ang mga bintana ay sumabog, ang mga salamin ay lumipat na parang mga talim. Ang malalaking billboard ay bumaksa sa kalsada, dinurok ang mga sasakyan sa ibaba. Ang mga tao ay naktatakbuhan sa gitna ng bahana hanggang dibdib. Habang nasa itaas ang kidlat ay humahampas sa kalangitan, tumatama sa mga poste ng kuryente, naglalabas ng nakakasilaw na puting liwanag na sumasalamin sa maitim na tubig. Sa laot ang mga oil tanker ay nawalan ng kontak. Ang rescue station ay nakarinig lamang ng ilang segundo ng ugong ngangin bago ito tuluyang tumahimik. Ang nga alon na may taas na 10 metro ay direktang humahampas sa baybayin. Bawat hampas ay parang martilyo na pumupukpo sa lupa. Ang lupa ay umayanik, ang nga bangketa ay nabibita, ang tubig mula sa nga imburnal ay umaapaw pabalik. Ang maitim na agos ng baha ay rumagasa sa sentro. Ang hangin ay umabot sa sugdulan higit sa 350 kilometer. Maraming matataas na gusali ang nagsimulang yumanig ng malakas. Ilang maistrukturang bakal ang nabaluktot na parang maalambre. Sa industrial zone, isang pabrika ng kemikal ang sumabo ng tangayin ng hangin, ang tangkang imbakan. Ang itim na uso ay tumaas at humalo sa ulan. Ang masangsang na amoy ng kemikal ay kumalat sa hangin, isang kulay kahel na liwanag. Ang tumaas ang apoy at tubig ay naghalo, sumasalamin sa mga ulap na nagbibigay ng kulay dugong pula. Mula sa malayo nakikita lamang ng mga tao ang lungsod na nagliliyap sa gitna ng ulan. Ang radar sa hilagang rehiyon ay tuluyang nawalan ng signal. Ang nga international communication lines ay naputol. Ang nakikita na lamang ng nga international expert ay isang dambuhalang ipo-ipo ngang ulap na unti-unting lumalamon sa baybaying ngang Sina. Ang hangin ay humahagupit, ang kulog ay dumadagundong, sunod-sunod na kidlat ang pumupunit sa kalangitan, nagbibigay liwanag sa lupain na lubog sa bagyo. Sa madilim na kadiliman na iyon sa gitna ng ulan at tubig, opisyal ng lumapak ang Phoenix sa kalupaan. Ang dambuhalang nga pakpak nito ay bumalot sa buong rehiyon ng baybayin. Binubuksan ang unang kabanatang put na hindi pa nasasaksihan ng sangkatauhan. Ang langit sa Ningbo ay ganap na nagbago nga anyo. Ang buong lungsod ay nabalot sa dilim, tanging ang walang tigil na kislap ng kidlat ang nagbibigay liwanag sa mga maikling sandali bago muling mamatay.
Nagiwan ngang malabong tanawin ngang tubig usok at alikabok ang lupa. Ay malakas na yumayanig. Ang matataas na gusali ay nagsimulang umuga. Ang mapira-pirasong salamin ay bumaksak na parang ulan ng bubok sa mga walang laman na kalsada. Sa silangang daungan ang nga bakal na crane na may taas na 10-10 metro ay binaluktot ng hangin bumaksa sa mga tambak ng container. Ang tuno ng pagbaksa ay umalingaw na parang nga putok ng kanyon. Ang tubig mula sa dagat ay rumagasa. Ang unang alon ay halos 20 metro ang taas na humampas. Sabay-bayan tinangay ang lahat ng madaanan nito. Mga truck container at maging ang nga barkong pangkargamento ay binuhat sa hangin bago bumaksak sa mga dike. Ang tubig dagat na humalo sa ulan ay bumuo na isang mabigat maitim na likido marahas na umikot sa paligid ng mga gusali. Ang nga tao ay natatakbuhan sa gitna ng bahang ngunit ang hangin ay napakalakas na hindi nila may dilat ang kanilang nga mata. Bawat paghinga ay parang hinihiwang kutsilyo ang mukha. Ang magusali nga apartment ay patuloy na hinahagupit ngang hangin. Ang mga konkretong pader ay nabibita. Ang mabubong ay lumilipat na parang papel. Ang mailaw ay kumislap-kislap saglit bago tuluyang namatay. Ang lungsod ay bumaksak sa ganap na kadiliman. Ang matangang bayo ay nagsimulang tumama sa kalupaan. Ang presyon ay bumaksak ng husto nakpatuli sa mga tao. Ang hangin ay pabago-bago ngang direksyon na tila pinupunit lumilikang ang isang matagal na ugong. Ang hangin ay mabigat sa amoy nga asin, usok at gasolina. Sa industrial zone ng kemikal ang itim na usok ay tumataas, ang apoy ay kumakalat sa tumagas na langis. Ang kulay kahel na apoy ay marahas na tumataas sumasalamin sa ulan na parang maagos ng dugo sa kalangitan. Hinipan ng hangin ang apoy upang mabilis na kumalat na kalat ng mga bagas sa lahat ng dako. Maraming manggusali ang nasusuno sa gitna ng bagyo sa sentro ng lungsod. Ang tubig ay tumaas ng napakabilis na ang nga tao sa unang palapa ay hindi nakatakbo. Ang nga salamin sa bintana ay binasa ng tubig. Ang agos ay rumagasa sa loop na parang isang dambuhalang hayop na sumusugot sa bawat sulok. Ang nga kotse ay tinangay at bumangga sa mapader sumasabog. Ang masigaw ng tulong ay maririnig sa lahat ng dako ngunit nilamon ng hangin. Sunod-sunod na kumidlat. Bawat kislap ay nagpapakitang kakilakilabot na tanawin sa loob na ilang segundo. Ang ma-overpass ay gumuho dahil sa hampas na tubig. Ang subway ay lubog na. Ang agos ay tinangay ang puti at basura pababa sa mga tunnel. Sa kanlurang residential area ang matao ay umakyat sa mga bubong makayakap na nakaupo sa gitna ng ulan. Pinagmamasdan ang maitim na tubig na tumataas sa bawat pulgada. Isang rescue helicopter ang lumipat mula sa kalapit na base militar ngunit hinagupit ng hangin na bali ang elisi at bumaksak sa isang suburb. Sumabog ang apoy na humalo sa ulan ay lumikang ang isang maikling liwanag bago tuluyang nilamon. Ang buong lugar na ito ay hindi na maabot ng anumang sasakyan. Ang buong lungsod ay nasa ganap na kaguluhan. Ang baha ay umabot sa ikalawang palapa. Ang hangin ay sumisipol sa mga bakal na istruktura. Lumilihang isang matagal na alulong kasabay ng tuno ng pagputo ng mga kabel ng kuryente. Ang nga posteng ilaw ay nabali at tinangay nga agos naglalabas ngang mahinang liwanag sa ilalim ng putik. Ang ulan ay hindi tumitigil, bawat patak ay kasing laki ngang dulo ngang daliri na bumabagsak sa mga wasak na bubong. Sa gilid ng lungsod isang wind farm ang nabali. Ang poste ng turbina dahil sa sobrang lakas ng hangin. Ang dambuhalang elisi ay tumilapon ng daan-daang metro bumaksak sa mga bubong ng bahay. Ang kaguluhan ay kumala sa buong lungsod, saan man ay tubig, usok at hangin. Naitala ng international radar ang isang bagay na di kapanipaniwala. Ang matangang bagyo ay lumawak ng 30 kilometer sa loop lamang ng wala pang 20 minuto. Ang enerhiya ng hangin ay umabot sa sugdulan na higit sa 370 kilometer. Ang presyon ay bumaksa sa 860 megabyte. Ang pinakamababa sa kasaysayang ng rehiyon ng Asya. Napadala ang satellite ng Japan ng huling imahe bago mawalan ng kontak. Isang nagliliyap na pulang ipo-ipo sa gitna ng makapal na itim na ulap. Ang makakapal na kumpol ng kidlat ay patuloy na sumasabog sa paligid ng sentro. Ang puting liwanag ay nagsasalubong na parang isang dambuhalang network ng kuryente. Sa Ningbo hindi na matukoy nga tao kung araw ba o gabi. Ang buong lungsod ay binalot ng makapal na kulay abong kadiliman.
Ang tuno ng hangin ulan at kulok ay nakhalo upang maging isang walang tigil na simfoni ng kaguluhan. Ang bagyo ay nagsimulang manalasa sa kahabaan ng baybayin tinatangay ang bawat distrito. Ang mga highway ay lubok sa tubig, daan-daang matrak ang natrap itinumbang ang hangin at tinangay ng agos. Ang tulay na tumatawid sa ilog ng Ningbo ay nabali sa gitna, ang gitnang bahagi ay itinaas ng tubig bago gumuho. Ang tunok ng pakbaksak ay umalingaw-ngaw na parang pagsabog sa ilalim ng lupa. Ang buong lugar ng pabrikang bakal ay nawasa, ang tunaw na bakal ay umagos palabas sumingaw ng tamaan ng ulan, lumikang isang makapal na usok. Sa silangan ang dika ay gumuho, ang tubig dagat ay rumagasan na parang talon tinangay ang daandang metrong Pampang. Isang sekundaryong buhawi ang nabuo sa loob ng bagyo, isang dambuhalang ipo-ipo na may diameter na halos 2 kilometer hinigop ang lahat ng bubong puno sa sayan at mga bagay sa paligid. Ang nga tao mula sa malayo ay nakakita lamang ng isang maitim na haligi na umikot paitaas sa langit. Nang ito ay mawala-wala nang natira kundi maguho. Ang nga residential area ay nawala sa loob ng ilang minuto. Sa sentro ang harapan ng matataas na gusali ay pinunit ang bakal at salamin ay lumipat sa lahat ng dako. Ang ulan ay humalo sa alikabo, usok lumikha ng isang puting tabing. Sunod-sunod na malili na pagsabo ang narinig mula sa mga istasyon ng kuryente, malit na apoy ang kumikislap sa gitna ng tubig. Ilang tao ang sinubukang umakyat sa rooftop upang makipag-ugnayan gamit ang handheld radio, ngunit ang signal ay tumagal lamang ng ilang segundo bago tinangay ng hangin. Ang lungsod ng Ningbo ay halos naglaho na. Lahat ay lubog sa ilalim ng maputik na tubig. Sa labas ng dagat ang alon na may taas na 40 metro ay patuloy na humahampas. Ang nagusali sa baybayin ay sunod-sunod na gumuho. Ang sistema ng pantalan ay tinangay, tanging nga sirang bakal na istruktura ang natira. Ang buong baybayin ay tila kinaskas, tanging lupang sira-sira ang naiwan. Sa National Command Center sa Beijing, ang nga siyentipiko ay wala ng data na masusuri. Ang screen ng radar ay puti, tanging makapal na electromagnetic interference ang makikita. Isang inhinyero ang bumulong na ang bagyo ay naging isang buhay na nilalang dahil ito ay bumibilis kahit na wala ng pinakukunan ng init mula sa karagatan. Kidlat ay dumadagundong, ang hangin ay humahagupit na parang latigo, ang mga yero ay lumilipad sa langit. Mula sa malayo, ang apoy mula sa pabrikang kemikal ay patuloy na nagliliyap, sumasalamin sa mga ulap, lumilikhang ang isang pulang liwanag na parang dugo sa gitnang gabi. Sa kanlurang bahagi ng lungsod gumuho ang dikanga ilog, ang tubig mula sa kalupaan ay bumalik, lumihang ang isang dambuhalang ipo-ipo na bumalot sa buong distrito. Ang Phoenix ay hindi pa rin tumitigil. Patuloy itong umikot palob sa kalupaan. Ang hangin ay sumisipol ng matinis, ang kulok at kidlat ay walang tigil. Ang langit ay patuloy na kumikislap. Ang lungsod ng Ningbo na dating isang maunlad na sentro ng industriya ngayon ay isa na lamang dambuhalang lawa ang tubig, kung saan ang lahat ng tunok ng buhay ay nalunod, kung saan ang hangin, tubig at apoy ay naisa, lumilikha ng isang simfoni ng pakawasa na hindi malilimutan ng sinuman. Bumagsa ang gabi sa Ningbo habang ang hangin ay patuloy na umugong sa bawat mahabang bukso. Ang langit ay wala ng hugis, isa na lamang makapal na itim na masa na bumabagsak sa lupang lubok sa tubig. Ang buong sistema ng kuryente ay patay, ang lungsod ay binalot ng makapal na dilim, tanging ang kidlat na pumupuni sa kalangitan ang panandaliang napapakita ng sirang gusalim nga putol na tulay at ang maitim na agos ng tubig na umikot sa bawat sulok. Ang amoy nga asin, gasolina, kemikal na susunog na bakal at nabubulok na putik ay naghalo, ginagawang napakakapal ngang hinamahirap huminga. Ang mga sirena alarma ay tahimik, ang radyo ay maingay dahil sa interference, ang mga signal ng rescue ay putol-putol. Bawat kislap ng kidlat ay nagpapakita ng isang kabel ng kuryente na bumabagsak malapit sa ibabaw ng tubig, naglalabas ng puting kislap bago mamatay. Ang hangin ay lumakas sa higit 3 kilometra. Ang magusaling salamin ay naging makalansay na bakal na lamang ang harapan. Ay tinuklap nganghen sa bawat piraso ang konkreto, ay nabibita patayo ang mapintongang. Elevator ay natanggal sa riles, ang alikabo ngang semento ay humalosa. Ulan upang bumuo ang isang hamok, ang semento ay bumalot sa kalangitan. Sa ibaba ang tubig ay umabot sa ikalawang palapag.
Ang mga nakataob na kotse ay naanot sa gitna ng mga interseksyon bumabangga sa mga karatula bago umikot ang gasolina ay kumakalat sa ibabaw ng tubig na nagiging itim na mansa na kumikinang sa bawat kislap ng kidlat. Isang serye nga imbakan ng kemikal sa silangang industrial zone ang inapawan ng tubig. Ang mga safety valve ay bumarado, tumaas ang presyon, sumabog ang mga tangke, ang nakalalasong gas ay humalo sa singaw ng tubig, dinala ng ulan ang malilit na partikel pababa sa lungsod. Ang mga nakaligtas ay umuubo at nasasakal maraming lugar. Ang kinailangang iwanan dahil ang antas ng gas ay lumampas sa kayang tiisin. Sa daungan ang matataas na krane ay nabali, ang mga kabel ay humampas sa mga barko, ang mga kontainer na may bigat na 10 tonelada ay tumilapon mula sa mga pakakasabit dinuro, ang mga bodega bago tinangay palob. Ang dikes sa timog ay gumuho sa habangang daan-daang metro. Ang maitim na tubig na parang pader ngang konkreto ay rumagasas sa natitirang residential area. Ang mataong kumakapit sa mabubong na yero ay tinangay ngangin. Ang masigaong tulong ay nilamong ngang hangin at ng tunong nga istrukturang umugong. Sinubukan nga rescue helicopter na lumapit, ngunit ang biglaang pagbabago ngang direksyon ngang hangin ay nagpatagilid sa eroplano. Napilitang bumalik ang piloto nang ang sukat ng hangin ay lumampas sa 340 km ha. Sa ibaba ang team na may rubber boat ay hindi makalusot sa makapal na basura at mga sirang bakal na nakakalat. Bawat paksagwan ay itinutula pabalik ngang malakas na agos mula sa mga matatarik na kalsada. Ang sistema ang subway ay lubok na, ang nga ventilasyon ay nakbubuga ang tubig na parang mga high pressure hose. Ang agos ay tinangay ang nga upuan refrigerator, tangke, ngas, baterya putik at kahoy. Sa ilalim ng tunnel ay isang walang katapusang kadiliman, tanging ang ugong ng tubig at ang tuno ng mametal na nagbabanggaan ang maririnig. Sa sentro ng komersyo ang bubong na simboryo ay nabali, ang kisame ay bumaksa bawat piraso. Ang mga sprinkler ay patuloy na bumubuga, humahalo sa ulan na pumapasok sa mga exit. Ang mga eskalator ay nakatigil, ang mga emergency light ay kumikisla bago tuluyang namatay. Ang hangin ay umihip patungong timok kanluran. Ang tubig mula sa ilog ay tumaas, sinalubong ang presyon, lumikang isang ipo-ipo sa pagitan ng dalawang torengang opisina. Ang matakip ng imburnal ay tumalsik, nakbuga ng maitim na tubig na kasingtas ng unang palapag. Ang makalsada ay gumuho, ang mabato ay nabasak, ang konkreto ay natanggal sa pundasyon. Sa huling ospital naubusan ng gasolina, ang backup generator, ang operating room ay dumilim. Ang tubig ay pumasok sa makasilyo, tinangay ang bakal na kama. Ginamit ng doktor at nurse ang flashlight ng kanilang telepono upang gabayan ang pasyente sa mas mataas na lugar, ngunit ang hagdan ay madulas na parang nilayan ng langis. Isang bugso ang hangin ang bumasak sa mga bintana, pumasok ang tubig, lahat ng bagay ay nanot sa isang mabigat na itim na agos. Isang sekundaryong buhawi ang nabuo sa loob ng bayo, kumilos pahilis mula sa daungan patungo sa bagong tayong residential area. Hinigop nito ang yero styrofoam, magaan na bakal na istruktura, roll-up door at mga karatula bago ito ibinaksak bilang ulan ng mga bagay. Isang 4 na palapak na gusali ang nabunot mula sa pundasyon, umikot ng kalahati bago bumaksa na parang tiniklop. Ang ibabaw ng kalsada ay nawala sa ilalim ng makapal na putik na dumadaloy sa mga kalye. Sa hilaga gumuho ang gitnang bahagi ng overpass, ang bakal na balangkas ay bumaksak sa tubig, lumikang ang isang shockwave na nagpatalsik sa mga rescue boat. Sa paligid ng oil port, isang malalim na paksabog ang umalingaw-ngaw, ang tangke ay nabitak at nagliyap. Ang init ay kumalat ng daan-daang metro, ang ulan na bumabaksa sa nagliliyap na tubig ay lumilihang, sumisisit na tuno, ang itim na uso ay bumuo. Ang isang simboryo at bumaba dahil sa presyon ng hangin. Sa ilalim ngang uso na iyon ay mga gusali na kalansay na lamang, ang mga posteng kuryente ay nababaga, na lalabas ng tuno ngang pakabali. Ang huling istasyon ng telekomunikasyon ay gumuho, tinangay nito ang isang bungkos ng kabel pababa sa tubig. Ang puting kuryente ay gumapang sa ibabaw ng itim na tubig sa isang igla bago namatay dahil sa automatikong pack-shutdown. Opisyal nang nahiwalay ang lungsod. Walang signal, walang mapa, walang kumokontrol, tanging nga grupong tao sa mabubong ang nagsama-sama.
Nagsindi sila ngam nga flare at iwinagaywe ang kanilang nga damit ngunit agad itong pinatay ngangin. Ang antas ang tubig ay tumaas ang halos 1 metro. Lahat ng mga kalsada ay naging maipo-ipo. Ang mabangketa ay parang magilit ng bangin, ang mabukas na imbunal ay lumalamon sa anumang bagay na dumadaan. Isang bus ang nakataob humaharang sa isang kalye. Ang agos ng tubig ay umikot dito, lumilihang ang isang talim na humihiwa sa harapan ng natitirang bahay. Sa kalangitan kumidlat sa kahabaan ng ilog, ang asul lilang kislap ay nagpapakita ang mga lumilipat na salamin. Ang mabakal na balangkas sa magusali ay nakalanta na. Ang lugar ng riles sa labas ng lungsod ay lubok sa tubig hanggang sa bubong ng istasyon. Isang tren ng kargamento ang nadiskaril bumaksak sa isang hanay ngang gabahay. Ang mabulangas at langis ay umangat sa ibabaw ng tubig na bumubuo ng makapal na itim na mansa. Sa timok muling gumuho ang isa pang bahagi ng dike ng ilog. Ang maitim na kayumanging tubig ay rumaga sa palob. Tinulak ng presyon ang mga storm shatter. Ang mga pansamantalang pader na gawa sa mga sandbag ay sumabog. Nang ang hangin ay umabot sa sukdulan na halos 360 km, ang isang hanay ngang matataas na gusali sa Financial District ay gumuho na parang domino. Ang unang gusali ay tumagilid bago lumubog ang pundasyon, hila ang katabing gusali. Ang alikabok ngang semento ay pinadikit ng ulan na naging puting-putik na bumaksa ng makapal. Sa paanan ng gusali ay ang maitim na tubig na may dalang basura, bakal salamin, tela kahoy, malabing ang barko at container. Sa gilid ng dagat ang nga natitirang bahagi ang dika ay inukit ng agos. Ang nga blok ng konkreto na may bigat na 10 tonelada ay dumausdos pababa na parang nga bato. Ang buong Ningbo ay wala ng hangganan sa pagitan ngang dagat at lupa. Ang nga mapa ay naging walang silbi. Ang nga kalye, parke at mga plaza ay nasa ilalim lahat ng isang pata na ibabaw ngang maruming tubig. Ang taas ay nawala, tanging ang nga nakausling punto na lamang ang natira nga tuktok ng poste bubong ng tuktok ngang puno gilit ng bubong. Ang tunog ngang hangin ay nagbago mula sa alulong patungo sa isang malalim at tuloy-tuloy na ugong. Tulad ngang isang dambuhalang gilingan na tumatakbo sa malayo, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang naitalang dami ngang ulan sa loob ngang 6 na oras ay lumampas sa kabuwang dami ngang ulan sa isang taon. Isang pagguhong lupa mula sa mga burol sa hilagang kanluran ang rumaga sa pababa. Ang lupa, bato at mga puno ay bumaksa sa tubig na parang pagbuhos ng semento. Ang agos ay naging mas malapot. Ang rescue boat ay naipit sa gitna ng guho. Ang masagwan ay tumatama sa mabaluktot na bakal. Ang tunong na babasag na salamin at kahoy ay maririnig sa gitna ng dilim. Ang nakalapit na planta, ang kuryenta ay tuluyang namatay. Ang load ay bumaksa sa zero. Ang grid ng kuryenta sa rehiyon ay paralisado. Ang langit ay nagliliwanag lamang kapag kumikidlat. Bawat kislap ay nakpapakita ngang ibang eksena ngang pagkawa sa isang bubong na may mga tao, isang pulang haligi ngang usok, isang maitim na ibabaw ngang tubig na bumubula dahil sa gas. Ang silangang baybayin ay tila kinaskas na. Ang daungan ay mga poste na lamang. Ang riles ay nabaluktot, ang technical trench ay nabubugang, bula ang matubos sa ilalim ng lupa ay tumatagas, ang amoy ng ammonia, mabigat na langis at sulfur ay pumupuno sa baga. Napilitang umatras ang chemical response team dahil tinatangay ngang hangin maging ang nga tao at kagamitan. Ang ulan ay pansamantalang humina ngang ilang minuto bago muling bumuhos ng mas makapal. Ang tubig ay muling tumaas, ang mabababang lugar ay lalong lumubok, ang matataas na lugar ay nahiwalay din. Ang pag-rescue mula sa himpapawid ay imposible dahil sa pabago-bagong bugso ngang hangin. Ang bagyo ay nagpapanatili ngang isang matatag na pag-ikot. Ang nakikita na lamang ng international satellite ay isang makapal na pulang ipo-ipo na bumabalot sa buong baybayin. Ang huling ulat ng gabi ay nagsabing ang presyon ay nananatili sa ibaba 870 meter, ang hangin ay nananatili sa itaas ng 300 kilometer, ang enerhiya ay hindi nababawasan. Ang lungsod ngang Ningbo sa katunayan ay hindi na umiiral bilang isang urban entity, isa na lamang itong dambuhalang imbakang ngang putik, tubig, alat, langis at kemikal. Ang mga grupong nakaligtas ay nakahiga sa mga sulok ng bubong binalot. Ang kanilang sarili sa basang nilon. Ang kanilang nga mata ay walang buhay, wala nang tuno ng pahingi ng tulong dahil ang kanilang nga boses ay paos na at ang kanilang hininga ay kapos na.
Sa malayo ang apoy mula sa daungan ay patuloy na nagliliyap, ang pulang liwanag ay tumatama sa ilalim nga ulap, nagpapakita nga anino nga haligi nga usok sa itim na tabing ngang kalangitan, at sa gitna nga bing iyon ang Ningbo ay nabura mula sa ibabaw ngang lupa na parang isang pangalan na binura sa mapa. Naitala ang radar ang meteorolohiya sa Beijing ang isang di pangkaraniwang pangyayari. Ang matangang bagyong Phoenix ay hindi kumilos patungo sa dagat tulad ng inaasahan ng mga modelo, kundi bumalik umikot sa isang spiral bago dumiretso sa hilagang Zhejiang patungo sa lugar na wasa ng Ningbo. Tila may hinahanap ito o hinihigop ngang mismong kaguluhan na nilihan ito. Ang presyon ay nananatili sa napakababang antas. Ang hangin ay higit sa 300 kilometer. Ang ulan ay hindi tumitigil at bawat bugso ngang hangin ay lumilihang nga bagong alon na humahampas sa mga natitirang guho. Sa ilalim ngang tubig ang buong lungsod ay yumayanik. Sa bawat sandali ang konkretong pundasyon ng gagusaling lubog ay nagsisimulang mabiyak. Ang tubo sa ilalim ngang lupa ay lumabas mula sa lupa, nagbubuga ngang haligi ngang maitim na malapot na putik. Sa timog ang pansamantalang tirahan ay naging isang lawa. Ang mga rescue boat ay itinapon ng mga ipo-ipong tubig. Pinutol ng hangin ang mga kabel ng kuryente. Ang mga kislap ay bumaksa sa tubig, sinilaban ang mga lumulutang na langis. Ang haligi nga uso at kidlat ay nakhalo upang maging isang magulong liwanag, sumasalamin sa makapal na ulap na parang isang mababang kisame. Walang sinuman ang nakakaalam kung nasaan na ang eksaktong matangang bagyo dahil lahat ng kagamitang panukat ay paralisado na. Sunod-sunod na kumidlat ang lupa ay sumasabo sa bawat bahagi. Ang substation ng kuryente ay nasusuno, ang kuryente ay nak-short circuit, naglalabas ng maputing kislap sa ibabaw ng tubig. Ang nga labi mula sa pabrikang langis ay naanod sa sentro, at ang nga sirang balangkas ng bahay ay lumihang isang serye nga maliliit na pagsabog. Sunod-sunod na apoy ang lumitaw sa gitna ngang maitim na dagat ng tubig na parang malumulutang na bulkan. Sa matataas na palapak ang ilang natitirang grupo ngang tao ay nagsama-sama nagsindi ngang kandila sa matuyong sulok. Tumingin sa lungsod na parang tumitingin sa isang bangin. Ang tuno nga hangin na humahampas sa mga gusali ay nakpapayanig sa sahig. Bawat malakas na bukso nga hangin ay nakpapabagsak ngang isang buong pader. Ang tubig ay tumatalsik sa mukha, malamig at mabigat sa amoy ngang kalawang. Sa lup ngang bagyo, wala ng konsepto ngang gabi o araw, tanging ang biglaang liwanag ngang kitlat. Ang tuno ng metal na pumupunit sa hangin at ang tuloy-tuloy na ugong na parang tibo ng puso ng isang dambuhalang nilalang. Ang hangin ay umihip patungong hilagang silangan, itinula ang karamihan ng baha palabas sa dagat, inilalantad ang tanawin ng pagkawasak. Ang dating mataong kalye ay mga kanal na lamang. Ang matutulis na bakal ay nakausli na parang mga tadyang ng isang hayop na binalatan. Ang mga labi nga sasakyan ay makakapatong, ang mga kabel ng kuryente ay nakapulupot sa mga sirang poste. Ang usok mula sa langis ay patuloy pa ring nasusuno sa ibabaw ng tubig. Sa malayo ang pabrika ngang bakal ay sumabo. Sa pangalawang pagkakataon, gumuho ang bubong ngang pugon. Ang puting asul na liwanag ay kumislap sa gitna ngang ulan bago nawala. Ang dami ngang usok at nakalalasong singaw ay kumalat kasama ngang hangin dumaan sa mga residential area. Ang mga nakaligtas ay kinailangang magtakip ngang basang tela sa kanilang nga mukha, ngunit hindi pa rin makahinga. Ilang mga rescue team mula sa ibang lungsod ang sinubukang lumapit, ngunit ang mga kalsada ay gumuho na at ang daanan sa tubig ay masyadong mapanganib. Lahat sila ay nakatayo sa gilid ng bagyo, nakatingin sa ipo-ipo ngang ulap na parang isang bangin na lumalamon sa lahat. Muling nagbago ngang direksyon ang bagyo na nalasa pabalik sa mga bundok sa kanluran. Sinalubong ngang hangin ang matatari na formasyon ng limestone na harangan bago bumaksak lumikha nga ipo-ipo sa kahabaan ng mga bundok. Ang napakalaking dami ngang ulan ay napalambot sa lupa. Sunod-sunod na paguhong lupa, libu-libong metro kubikong lupa, bato, puno at bahay ang dumausdos pababa, rumagasa sa makikitit na lambak kung saan naktatago ang nga tao. Ang makapal na agos ngang lupa ay tinangay ang lahat, nag-iwan lamang ngang isang makinis na ibabawng putik. Sa itaas na bahagi ngang ilog ang maliliit na dam ay sunod-sunod na gumuho.
Ang tubig ay rumagasa pababa sa kapatagan sumama sa pangunahing bahan na nakpataas muli sa antas ng tubig. Ang buong silangang rehiyon ng Sina ay naging isang malawak na lawa. Kinumpirma ng mga international radar station na ang matang bagyo ay aktibo pa rin kahit na nakapasok na ito ng daan-daang kilometro sa kalupaan. Isang fenomeno na hindi pa kailanman naitala sa kasaysayan ng meteorolohiya. Ang bagyo ay hindi humina kundi nag-regenerate ng sarili nitong enerhiya gamit ang malamig na hangin sa itaas. Tinawag ito nga siyentipiko na inverted cycle super typhoon, isang anyo na tila sinadyang likay ng kalikasan upang hamunin ang kaalaman ng tao. Nakikita pa rin nga satellite system sa loob nga mata ng bagyo ang isang pulang liwanag na tila isang patuloy na reaksyon ngang enerhiya lumilikha ngang isang electrostatic plasma field sa paligid ngang sentro. Ang pinakamalakas na hangin ay muling umabot sa 350 km, sapat na upang baluktutin ang bakal at tangayin ang buong truck. Nagsimulang lumitaw sa ibabaw ng dagat ang mga dambuhalang bagay. Ito ay mga labing gaungan nga barkong pangkargamento nga imbakan ngang langis at libu-libong container na tinangay kanina. Nagbanggaan ang ito lumilikha ngang malalim na tuno na parang mga tambol na metal. Maliliit na ipo-ipo ang nabuo sa paligid nila, humihigop ngang tubig upang bumuo ngang mahaligi na may taas na 10 metro. Bawat kislap ngang kidlat ay nakpapaliwanag sa buong dagat, inilalantad ang isang tanawin na parang sa katapusan ng mundo tubig, usok apoy bakal. Lahat ay naghalo upang maging isang kulay abo na kulay. Humina ng bahagya ang hangin ngunit ang ulan ay patuloy pa rin. Ang ulap ay bumaba ilang daang metro na lamang mula sa lupa. Ang hangin ay naging makapal, ang flashlight ay hindi tumatagos ang higit sa 2 metro bawat patak ngang. Ulan ay parang mga bala na bumabaksa sa mga natitirang bubong na yero mabilis at tuyo. Sa bihirang sandaling at tahimikan sa pagitan ng dalawang bugso nga hangin, narinig ng tao ang tunongang paguho sa malayo, ang tunongang konkretong humihiwalay, sa bakal ang tunongang sahig na bumabagsak sa tubig. Ang lungsod ng Ningbo, ang pinakamalaking sentro ng industriya sa baybayin, ay opisyal nang nawala sa pisikal na mapa, isa na lamang dambuhalang hukay na puno ng tubig, usok at putik. Kinumpirma nga meteorologist sa Beijing ang pinakabagong nga imahe mula sa satellite. Ang dating lungsod ngayon ay isa na lamang solidong kulay abong masa, hindi nagre-reflect ng signal ng radar. Ibig sabihin lahat ng nasa ibabaw ng lupa ay napatak na. Ang Phoenix ay nagsimulang humina ng dahan-dahan, ang hangin ay bumaba ngunit ang ulan ay nakpatuloy. Ang tubig ay dahan-dahang umatras, tinatangay ang lahat ng natira. Ang ibabaw ng dagat ay puno nangis, ang mahinang pulang apoy ay makikita mula sa malayo. Sa pampang, ang nakaligtas ay pajuang-guwang na naglakad sa putik, ang kanilang kamay ay nakakapit sa maguho, ang kanilang mata ay nakatingin sa kawalan kung saan dating nakatayo ang lungsod. Sa huling kislap ngang bagyo, ang anino nga haligi nga usok at nga piraso ngang bakal ay umuga nakaguhit sa kalangitan na parang nga kamay nga isang dambuhalang nilalang na umaatras, nag-iwan ng isang lupain na ganap ng nabura. Ang langit ay kulay abo, ang ulan ay tumila na ngunit may ambon pa rin bumabaksa sa tahimik na tubig na parang salamin. Ang hamok at usok ay nahalo upang bumuo ngang isang malabong tabing na bumabalot sa mga guho. Ang dating lungsod ngayon ay isa ng pata na ibabaw ng maitim na tubig. Paminsan-minsan ay kumikinang ang metalikong langis na naanot. Ang posteng kuryente ay nakatagilit, ang mga skyscraper ay mabaluktot na kalansay na bakal na lamang na nakausli sa gitnang dagat ng putik. Wala ng tuno ngang hangin, wala ng ugong ngang tubig, tanging ang tuno ngang paktulo mula sa mga sirang konkreto na bumabaksa sa paunti-anting pakbaba ngang baha. Ang hangin ay mabigat sa amoy, galawang usok na bubulok na basura at nasusuno na plastik. Sa isang sulok ng dating lungsod kung saan dating naron ang sentral na palengke, 10-10 nakaligtas ang nakatayo sa ibabaw ng gumuho na bubong. Sila ay basang-basang makayakap na nangingini, ang kanilang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan kung saan sinisikap ngang bukang liwewe na tumago sa makapal na ulap. Ang malabing container ay marahang lumulutang palapit sa kanila.
Nahipit sa pagitan nga sirang balangkas ngang tulay, ilan sa kanila ay sinubukang abutin ang nga lumulutang na bagay maboteng ang tubig masupo ngang pakain anumang bagay na magagamit. Ang tubig ay nagsimulang umatras ng dahan-dahan nakiwan ng isang mahabang tunok. Ang putik ay kumakalat ang nga blok ng ladrilyo, nga balangkas ng bintanam, nga upuan at nga katawan ng sasakyan ay unti-unting lumitaw mula sa tubig. Bawat pagbabang tubig ay nakpapakita ng mga bagong guho. Lahat ay nababalot ng makapal na kulay abong putik, makakadikit wala ng orihinal na hugis. Ilang mga ligaw na aso ang naglalakad sa putik, ang kanilang mga katawan ay basa at nanginginig. Ang kanilang paos na tahol ay humahalo sa mahinang hangin. Sa malayong kanluran, ang unang grupo ng Gare Square ay lumapit gamit ang nga motorboat. Dahan-dahan silang umakyat sa makapal na basura, lumingon sa paligid, hindi makahanap ng anumang palatandaan upang malaman ang kanilang direksyon. Lahat ng mga karatula sa kalye ay tinangay na lahat ng mga gusali ay gumuho o nasira na parang nga bato. Ang pambansang radyo ang Tsina ay na-broadcast ng isang kayat na anunsyo mula sa Beijing na ang lugar ng Ningbo ay ganap ng nabura sa geographical na mapa. Higit sa 300,000 katao ang nawawalan ngang, kontak milyon-milyong residente ang naapektuhan, at ang bagyong Phoenix ay kinumpirma na pinakamalakas sa naitalang kasaysayan ng sangkatauhan. Ang unang sina nga araw ay sumilip sa gitna ngang makapal na ulap, tumama sa isang tanawin na wala ng buhay. Ang matataas na gusali ay nahati sa dalawa, ang basak na salamin ay sumasalamin sa mahinang liwanag sa ibabaw ng tubig na parang isang larangan ng digmaan ng metal. Sama nakaligtas, ilan ang nagsimulang mahanap ng kanilang mga kamaanak. Naglakat sila ng walang sapin sa paa sa putik, inialis ang bawat blok ng guho, tinatawa ang mapangalan sa katahimikan. Ang tuno ngang kanilang matawag ay paos, umaling ang ngaw bago nawala sa kawalan. Sa itaas, ang maunman reconnaissance drone ay nagsimulang umikot, nagpapadala ng mga unang imahe matapos ang sakuna. Ang buong industrial zone, oil port, chemical plant, residential area, paaralan, parke, lahat ay nawala, tanging tubig at mga guhit ng abo na lamang ang natira. Isang grupo nga mamamahaya ang pinayagang sumama sa rescue team. Inilarawan nila na wala ng amoy ngang lungsot, tanging ang amoy ngang tubig putik at ngang katahimikan. Walang sirena, walang tunog ngang makina, walang boses ngang tao, tanging ang tunog ngang kalikasan. Kinunan nila ang nga di kapani-pani walang tanawin. Ang nga dating mataong kalye ay mailok na. Ang nga tulay na naunay sa dalawang pampang ay masirang poste na lamang. Ang mabarkong pangkargamento ay nakapatong. Sa mabubong ang motoreng komunikasyon ay nakatagilid sa gitnang tubig. Sa magwo paminsan-minsan ay may makamay na nakabot o isang mukha na kalahating lubog. Lahat ay nababalot ng putik na parang maestatwang luwad. Lumakas ang liwanag, unti-unting nawala ang ulap at sa isang iglap lumitaw ang araw sa gitnang usok. Ang sinag ay tumama sa ibabaw ng makapal na tubig, alat lumilikha ng isang kulay kahel na liwanag na bumabalot sa mga guho, ginagawang parang ibang mundo ang lugar. Isang lalaking nakaligtas ang tumingala, ang kanyang mga mata ay pula dahil sa asin at usok, ang kanyang bibig ay hindi makapagsalita. Nakatitig lamang siya sa mahinang liwanag na iyon na parang naghahanap ng kasagutan. Sa malayo, ang megaphone ng rescue team ay naglabas ng unang signal na nanawagan sa sinumang nabubuhay pa na lumipat patungo sa hilagang kanluran kung saan mas mataas ang lupa. Ang huling paktas nga, alon ay umatras mula sa baybayin ng iwan ngang libu-libong tonaladang basura, nga labi ngang bakal nga sirang puno at mga stranded na barko. Nagsimulang mang-olektang data ang mga inhinyero mula sa Beijing. Nagulat sila nang makita na ang presyon sa lugar ay nananatiling di pangkaraniwang mababa. Ang hangin sa itaas ay marahang umikot pa rin sa isang walang laman na sentro. Napadala ang satellite ng Japan ng huling larawan. Sa gitna nga nawawalang kulay abong ulap, may isang malabong pulang tuldo na parang isang mata na nakadila pa rin. Tinawa nila itong diwang atmosfera. Nagsimulang magpadalag ng tulong ang internasyonal na puwersa. Ang helikopter ay lumipat sa ibabaw. Natitirang tubig na hulok ng mga kahon ng supply, mga bek ng tulong. Ngunit maraming pakete ang nahulo sa maliliit na ipo-ipo na hindi pa nawawala agad na hinigo.
Sa unang sina ng araw ang ibabaw ng dagat ay sumasalamin ng pulang liwanag ang makinakalawang na bakal ay humalos sa tubig na naging matingkat na kayumanggi. Sa kalupaan ang mga grupo ang malumikas ay naglakad sa mamaputik na daan tinatapakan ang mabakas ng isang sibilisasyon na dating mapagmataas. Walang nagsasalita, walang nangahas na lumingon pabalik. Sa hilagang gilid ng lungsod kung saan dating naroon ang parke sa tabing ilog, isang konkretong tulay na may bitaang nakatayo pa rin sa ilalim ng bagong araw. Ang kurbadong tulay ay sumasalamin sa tahimik na tubig. Sa gitna ng tanawin na iyon may isang bata na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, hawa ang isang piraso ng kahoy na napulot na may nakaukit na dalawang salita, manatili. Tumingin ang kanyang ina sa malayo kung saan mataas na ang araw, ang liwanag ay sumasalamin sa usok, ginagawang manilaw-nilaw ang paligid. Lahat ay tila tumigil sa sandaling iyon. Pagkatapos ng put ng kalikasan ang katahimikan ang naging pinakamalakas na tunog. Unti-unting luminaw ang langit, ang liwanag ay kumalat sa ibabaw ng putik, ipinapakita ang bawat baluktot na bakal, bawat sunok na marka. Lumipas na ang bagyong Phoenix, ngunit ang iniwan nito ay hindi lamang pakawasak kundi isang tahimik na tanong sa bawat nabubuhay: bakit napakalakas ng galit ng mundo at kailan ito babalik? Sumikat ang araw sa malawak na putikan kung saan dating naroon ang lungsod. Ang singaw ng tubig ay tumataas na parang hamok, ang usok mula sa maliliit na apoy ay patuloy pa ring nagbabaga, gumuguhit ng malabong nga linya na dumadaan sa mga sunod na balangkas ng bakal sa itaas. Ang unang kawan ng ibon ay bumalik. Lumipat sila sa isang bilog bago nagiwahiwalay. Ang tuno ng kanilang pakpa ay marahang umaling-aungaw sa gitna ng katahimikan. Nagtayo ang rescue team ng bandila upang markahan ang ligtas na lugar. Dinala palabas ang grupong nakaligtas. Sila ay may mga pansamantalang benda, ang kanilang mata ay walang buhay, naglalakat sa mga kalsadang wala ng pangalan. Umalis na ang Phoenix, ngunit ang bakas nito ay naroon pa rin sa lahat ng dako. Sa amoy ng suno, sa tunog nga paguho na umaling-aungaw pa rin sa kung saan, sa langit na pinunit sa manipis na kulay abong nga layer. Sa pambansang sentro ng meteorolohiya, tiningnan ng eksperto ang mapangang satellite. Kung saan dating naroon ang mata ng bagyo, ngayon ay isang bakas na lamang ang ipo-ipo. Ngunit ang presyon sa paligid ay nananatiling di pangkaraniwan, ang hangin sa itaas ay marahang umikot pa rin. Isang tao ang bumulong na marahil ang mundo ay nag-ayos ng sarili, ibinabalik ang balanse na sinira ng tao. Sa hapon ang dagat ay muling huminahon. Ang liwanag ay sumasalamin sa kumakalat na langis, bumubuong ang nga kakaibang makukulay na mansa. Isang video footage ang kumuha ng X ng iyon at sa kanilang frame ang nga ibon ay lumilipat sa ibabaw ng makintab na tubig na parang isang magandang larawan na ipininta gamit ang abo. Nanunot ang mundo sa pamamagitan ng screen. Milyon-milyong tao ang natahimik nang makita ang lungsod na nabura. Sa maraming lugar, nagsimula silang magsalita tungkol sa panahon ng magulong klima, tungkol sa huling babala na ipinadala ng kalikasan. Nanawagan ang organisasyong pangkalikasan na huminto, na tumingin sa ibaba, na alalahanin na walang anumang istruktura, walang anumang teknolohiya ang mas malakas kaysa sa put ng planetang ito. Nang bumagsa ang takip silim, ang pulang araw ay sumikat sa manipis na usok, nagbibigay ngang matingkat na kulay kahel na liwanag sa manggabaluktot na bakal. Sa ibabaong gumuho na bubong, ilang nakaligtas ang naksindi nga apoy. Ang kanilang liwanag ay mahina ngunit mainit, sumasalamin sa kanilang mga tuyong mata. Isang matanda ang bumulong na marahil ang kalikasan ay hindi galit, sadyang ang mga tao ay hindi na marunong makinig. Sa kalangitan ang huling maitim na ulap ay nawala at sa sandaling iyon isang malabong bahaghari ang lumitaw, mahina ngunit malinaw na umaabot sa ibabaw ng patay na tubig. Tumingala ang mga nakaligtas, walang naksasalita ngunit sa kanilang mga mata ay may kumikislap na maliit na liwanag ng pagising. Lumipat na ang Phoenix, na iwan ng abo tubig, bakal at alaala, ngunit naiwan din ng isang tanong na habang buhay na dadalhin ng sangkatauhan. Kung ang mundo ay maaring magalit ng ganito isang beses, maglalakas lupa kayang hamunin ito ang tao sa susunod na pagkakataon.